Dahil sa nalalapit na pagkakasundo ng Iran at Amerika ay tila sumama naman ang loob ng Israel sa Amerika. Gayunpaman, muling nanindigan ng Israel na hindi nito ititigil ang pag-atake sa Hezbollah. Ipinaghanda na rin ni Netanyahu ang mga militar nito dahil mag-isa umanong lalaban ng Israel sa Iran. Alamin ang buong detalye mamaya. At isang aircraft carrier ng China na may kasamang mga destroyers ang namonitor na naglalayag ngayon malapit sa Catanduanes. Sa updates sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, abay tila malapit na nga matapos ang giyera di umano at upang madaling maintindihan ay isa munang maikling breakdown mga kabayan. Miyerkules ng umaga nang magsimulang umatake ang Amerika sa Iran bilang ganti umano sa pagpapabagsak ng Iran sa kanilang attack helicopter. At Huwebes naman ng umaga ay muli pa itong nasundan at mas matindi pa ang ginawang atake ng Amerika. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay sinabi ni Trump na ipinaranas nito ang isang mabigat na atake sa Iran at asahan anyang makakaranas muli ang Iran ng very hard na atake sa isa sa pinakamahalagang isla ng Iran na Kharg Island pagsapit ng Biyernes. Kahapon sana yan mga kabayan. Ngunit hindi tayo nakapag-update kahapon mga kabayan dahil hating gabi o ilang oras lamang matapos ang babala ni Trump, abay muli nitong inanunsyo na kansilado na umano ang atake dahil bumalik na ang Iran sa table para ituloy ang negosasyon. Dahil dyan ay marami na naman ang nadismaya dahil nagiging urong-sulong umano ang mga hakbang ni Trump. Sinabi naman ng mga dating opisyal ng US military sa mga interview na dapat umanong tuluyan na ng Amerika ang Iran upang matapos na. Habang ang Israel naman ay nangangamba na baka tuluyan na nga magkasundo ang Iran at Amerika. Ayon sa ulat ng Israel State Media ay hindi umano nagbabahagi sa Israel ang Amerika kaugnay sa kasalukuyang negosasyon. Bukod pa dyan ay may mga ulat ding kasama sa kasunduan ng Iran at Amerika ang pagpapahinto ng giyera sa Lebanon dahil pilit na pinoprotektahan ng Iran ang proxy nitong Hezbollah sa Lebanon. Pero muling iginiit ni Netanyahu na hindi nila aalisin ang kanilang puwersa sa Lebanon at patuloy nitong buburahin ng Hezbollah. Kaya kahapon ay nilakasan ng Israel ang kanilang pag-atake sa mga Hezbollah sa Lebanon. You gotta take the reins away. Take it away. Ow. Don't let them pull you or push you around. Shut your mouth, keep you down. Get up, get up, get up and run. Ayon sa report, noong mga nakaraang linggo lamang ay tumodas ang Israel ng nasa 350 Hezbollah at kahapon naman sa ilang araw na pag-atake pa lang ay umabot na agad sa higit 300 ang tinodas ng Israel. Minsahi naman ni Netanyahu sa mamamayan ng Lebanon na hindi umano sila ang kalaban ng Israel kundi ang Hezbollah na suportado ng Iran. I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Halos 3 taon na ang kampanya ni Netanyahu na layong pigilan ng Iran na makabuo ng nuclear weapons dahil gusto umano talaga ng Iran na burahin sa mundo ang Israel pati na ang Amerika at mga Europeans. Sinabi din ni Netanyahu na inilalaan niya ang kanyang buhay sa pagpipigil sa Iran na gawin ito. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything,
nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. I've said for many years that they threaten not only Israel and not only America, they chant death to Israel, death to America. That's their ultimate target. But I said that they would also target those in between, that they would target Europe. They did. Yan ang ilan sa mga footage na kuha sa mga interview ni Netanyahu at alam na alam nito ang plano ng Iran mula pa noong 1995. Ayaw na ayaw ng Israel na magkaroon ng nuclear weapons ang mga bansang ayaw sa kanila, kaya matatanda ang binomba rin noon ng Israel ang isang nuclear reactor ng Iraq noong 1981 na tinatawag ng Operation Opera. Ayon naman kay Israeli Defense Minister Katz, ang Amerika ay nagsusumikap na magkaroon ng kasunduan sa Iran batay sa mga interes ng Amerika. Gayunpaman, sinabi rin niya na inaasahan ng Israel na paninindigan ng Amerika ang prinsipyo nitong makuha ang buong uranium ng Iran kasama ang mga paghihigpit sa programang missiles ng Iran at mga proxy nito. Minsan na ring nagalit si Trump kay Netanyahu dahil sa pamimilit nito na tuluyan na nila ang Iran, at dahil sa mukhang malabo na nga ito, kahapon ay sinabi ni Netanyahu sa isang pahayag na inatasan nito ang buong militar na maghanda upang mapanatili ang kakayahan ng Israel na kumilos ng mag-isa laban sa programang nuclear ng Iran kung hindi ito makukuha ng Amerika. האיום המיידי הזה סיכלנו. Samantala, ipinaabot naman ng Embahada ng Islamic Republic ng Iran sa Pilipinas ang taus-pusong pagbati sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Pilipinas at taus-pusong hangarin para sa kasaganaan at tagumpay ng pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Ayon no? At sa ibang balita naman mga kabayan, nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang isang mutual logistics support arrangement upang mapalakas ang kaoperasyong militar at interoperability sa pagitan ng dalawang bansa. Nilagdaan ito ni nakalihim ng Depensa ng Pilipinas, Gibo Teodoro, at Ministro ng Depensa ng Canada na si David McGuinty. Ang Mutual Logistics Support Arrangement ay nagpapahintulot sa dalawang bansa na magbigay ng suportang logistical sa isa't isa sa panahon ng mahalagang pagsasanay militar, mga aktibidad sa pagsasanay at mga operasyon. Sinabi ni McGuinty na ang mga kasunduan ay nagpapabuti sa tiwala, interoperability at kahandaan sa pagitan ng dalawang militar sa gitna ng isang lalong masalimuot na kapaligiran sa seguridad ng Indo-Pacific dahil sa pamimilit ng China. At dagdag na balita mga kabayan, na monitor naman ng Australia ang isang aircraft carrier ng China na naglalayag 370 nautical miles east ng Catanduanes. Ayon sa report ay may kasama itong 3 destroyer at isang supply ship.